Pag-usapan po natin dito kung paano mag-liquidate ng mga travel and registration expenses. Usually ito po ay sa mga during seminars and trainings. Hello mga partners, magandang araw. So may bago po tayong video. So ang iba po kasi nahihirapan paano po mag-liquidate ng kanilang mga cash advances. So let's go po. Ang unang step po na gagawin natin, mag-start po tayo kung paano po alamin kung ano yung mga available na seminars and trainings at saka yung kung sino po yung mga personnel na required na mag-seminar, no? So ito po ay para sa barangay level lang po. So una-una, alamin po natin yung mga tinatawag na call or yung mga memorandum, na nagmumula sa ating mga local governments, sa national, minsan galing po sa region, minsan galing po sa provincial, sa municipal, pababa po sa ating barangay. Dito po, meron po akong isang example. So, halimbawa po, ang national, ang regional, ang provincial, or ang munisipyo, nagtatakda po sila ng mga seminars and trainings, lalo na po sa ating mga barangay officials, na mga kapaki-pakinabang na seminars para po makatulong para po sa ating mga duties and responsibilities sa ating barangay, no? Ito po ang halimbawa. Binaba po ito galing sa region, no? Regional. Dito nga po nakalagay Mimaropa. So kami po kasi ay nasa Romblon, no? Sa part ng Romblon, so nasa part po kami ng Mimaropa region. So binaba po ito sa probinsya namin, Office of the Municipal Local Government Operations Officers. So dito po nakalagay para kanino po ba yung memo or yung call na to. So ayan, all po ng barangays, so lahat po ng mga barangay captains, Sangguniang Kabataan, SK, Chairperson, barangay treasurers, barangay secretary, barangay general. Ito po ay GAD or Gender and Development, Focal Point System, BAUDEST o yung mga Violation Against Women Desk Officers and other concerned. So dito po natin pwedeng makita kung para saan po yung seminars na gaganapin, no? So kung ikaw po ay hindi nabanggit dito, so ibig sabihin hindi po ikaw allowed na bilang isang member ka ng barangay official, kung hindi po nabanggit dito ang inyong position, so possible po hindi po kayo payagan na umattend sa seminar na to at mag-travel, no? So dito po nakalagay subject, no? Attendance to the March 19 to 23. So ito po example lang po ito, hindi po ito yung mismong nakalagay lagi sa mga call. Ito yung example lang po para meron lang po tayong idea. Capacity development activity with topics under the barangay newly elected officials or BINEO program. So usually po itong BINEO kasi pagka mga newly elected, newly appointed na mga barangay officials, syempre wala pa silang masyadong idea sa management ng barangay. So ito po yung binibigay sa kanila ng mga seminars at trainings. So babasahin nyo na lang po yan, no? Yan po yung mga usual na nakalagay po sa mga call or sa mga memorandum para po sa gaganaping mga seminars and trainings. So binaba po yan galing sa regional. Then ito naman po, napunta na po siya sa municipal, no? Ang munisipyo naman po ang magano nito. For the honorable punong barangay, so para din po sa mga honorable barangays. So nakalagay din po dito kung ano po yung subject. So annual assembly, etc. Nakalagay din po dyan kung para saan po yung ano po yung purpose ng seminars na gagawin, no? Then
kung makikita nyo po, kung mababasa nyo, nakalagay po dito kung sino po yung mga personnel na pwede pong sumama or required na sumama sa seminar na ito at kung ano po yung purpose, no? Then, nakalagay po dito, consequently, each participant shall pay a registration fee amounting to 10,000 pesos chargeable against local funds of the respective barangays. So, malinaw po, nakalagay po sa call na ang magiging expenses po sa registration is chargeable or sagot po ng barangay fund ng barangay, no? Pondo ng barangay. So, yan. Nakalagay din po dyan. Then, another. So, ito naman po, memo kung sino po yung mga invited na magiging guest speakers, mga magsasalita doon sa seminars. So, usually yan po yung memo pertaining to call or pagka meron po mga seminars and trainings, yun po yung bababa. So, unang-una, ito po yung isi-secure ng ating barangay treasurer, no? Kasi ito po yung magiging attachment para po sa kakas advance natin. Ito po yung magiging supporting documents para makapag-cash advance po tayo para po sa gagamitin nating travel and registration expenses. So take note po yan, no? Unang-una pong hanapin natin ay call or yung memo na galing sa local governments, sa higher local governments na magiging basihan natin kung sino ang sasama at ano yung mga trainings, magkano yung magiging registration fee, no? So, yun po yung unang gagawin natin. Then, secondly, alamin po muna natin yung magiging itinerary. Usually po, yung after ng call, di ba, meron na pong call na ipapalabas, no? Ipopost yung mga call or memo. Kasunod po niyan, magkakaroon na po yan ng itinerary, computation. So, usually, lahat po ng mga treasurers niyan, maghahanap na po sila or gagawa na po sila ng itinerary kung magkano po yung pinaka-allowable na allowance, per dimes, at mga means of transportation. So, dito makikita po natin, no? Kung saan po yung lugar na pupuntahan, yung oras. So, dito po makikita natin. So, usually, after na makuha yung call, malaman yung call, saan yung place, anong petsa, anong lugar, at kung may idea na po sa mga expenses, lalo na po sa transportation, gagawa po sila ng ito yung itinerary. So, ito po yung pinaka-format. Pwedeng maiba po yung format sa inyo, no, sa ibang barangay. Pero usually, ito po yung mga pinaka-contents. Yan po mismo yung pinaka-nilalaman ng ating itinerary. No? So, Republic of the Philippines, Province of, so, ilalagay lang po, lagyan lang po ng mga details na kailangan, Office of the Punong Barangay. So, name. So, kung dito po sa name, kung sino po yung magta-travel. For example, si Kapitan, no? Si Barangay Captain. So, ilalagay po ang pangalan niya, position niya is Barangay Captain. Then, office station, kung anong barangay po, no? O kung saan po kayong lugar. Yon. Kung si Kagawad naman po, ilagay po pangalan ni Kagawad, position, Barangay Kagawad, etc. etc. hanggang kay treasurer, secretary, or kung sino pa po ng mga barangay official na required mag-attend. Then, ilalagay po yung purpose of travel. No? In this example, nakalagay nga po, to attend the training on gender-responsive, child-friendly, human rights-based. So, example lang po ito. Ito po yung isa sa mga sample ng purpose ng training. So, yan po ang ilalagay dyan. Makikita nyo po yan sa call. So, ang gagawin nyo po, kukopyahin nyo lang po yun, yung nasa call, kung ano yung purpose ng training, yun po yung ilalagay natin dito. Then, ito na po, yung pinaka-table ng ating itinerary. Date, place to be visited, anong oras yung departure, no, arrival, means of transportation, allowance, per dimes, total. So, ito pong nakalagay na allowance, ito po yung magiging allowance para doon sa travel. No? Traveling expenses po yan.
Sa per diems naman, ito na po yung pinaka-allowance natin sa food, kung ano man yung mga kailangan natin per diems. Para po ito sa pang-personal na pinaka-pocket money na po ito ng mag-seminar, no? So, ito po ang pinakamasaya dito, ang per diems. Then, ang total po sa per travel, kung magkano magagastos. So, dito po sa example na to, hindi naman po pare-pareho yan. Siyempre, actual po ito. So halimbawa kung saan po kayo galing, mismo sa bahay po kayo galing, unang biyahe nyo po, saan po ba? Tricycle po ba kayo? Mag-jeep, magkukotse, taxi, o eroplano, o ano? Speaking of eroplano, ito po ay para na po sa local travel. Within the Philippines lang po ang pinag-uusapan natin dito. So, yun. Ito po ay actual na travel mismo. Kung saan po kayo galing, saan kayo sumakay, anong oras. So dapat ma-record nyo po yun ng eksakto para po maging okay po yung ating itinerary. As in, kapanipaniwala po siya. No? So, lahat po. Hanggang sa matapos, kung hanggang ilang araw abutin ng iyong seminar, nakalagay po lahat dyan yung complete itinerary ng inyong travel. No? So, dito po sa baba, yung total ng ating allowance, yung total ng ating per diems, at yung pinaka-overall total po ng ating expenses. So, wag po kayong mag-alala dahil ang form po nito, yung ating pong template, ay ilalagay ko po yung download link sa description box para meron po kayong makuhang form. Okay? So, dito po sa traveling expenses, makikita nyo, 11,655. Ito po yung total mismo ng allowance at ng per diems. 11,655. Then, magkakaroon po yan ng registration fee, no? Kung mababasa po natin kanina doon sa ating call na mayroong 10,000 na registration fee, which is sagot pa rin naman po ng barangay yon. So, another expenses po yan, 10,000. Then, meron tayong terminal fee kasi dumadaan po kami sa pier, no? For trades, minsan magpapabuhat, baka may mga dala. So yan yung mga possible po na pwede po nating expenses. O mag-iiba po yan, no? Depende po sa inyo, sa sitwasyon po ng inyong seminar kung paano po magiging sitwasyon. Pero nonetheless, yan po yung mga expenses po sa travel dito po sa amin. Then, I hereby certify that I have reviewed the foregoing itinerary, the travel is necessary to the service, the period covered is reasonable, the expenses claimed is proper. Ito ay certified or approved by the punong barangay. So dito po prepared by, ikaw po mag-prepare nito kung sino po yung nag-travel, then approved by the punong barangay. No. Once na si punong barangay naman ang nag-travel, so siya po dito ang prepared by, ang magiging approve po niyan dito ay si municipal mayor, no? Si mayor na po ang magiging approve niya rito. So ganun po ang kalakaran niyan. Now, meron na po tayong call, alam na po natin ang call, tapos alam na po natin kung ano yung itinerary, magkano yung travel expenses, magkano yung kabuuan na gagastusin natin, no? Actually, ano lang po yun, estimation. Hindi naman eksakto talaga. Estimate lang. So, mas maganda kung medyo may pasobra tayo ng konti kasi mahirap din naman. Although, kung ma-short man tayo, pwede naman po tayong mag-refund. No? Makakapag-refund po tayo. Kapag sumobra naman, pwede naman po tayong mag-reimburse. So, ganun po. Makikita po natin mamaya. So, okay na po. Meron na po tayong itinerary. No? Ang gagawin po natin ay gagawa po tayo ng mga travel order. So, kailangan na po natin ng mga documents ng ating pag-alis. Parang katunayan na meron tayong authority para umalis, para mag-travel. So, una, halimbawa si punong barangay ang magta-travel, ito po yung gagawin. Usually, si secretary po ang gagawa nito, no? Si secretary or si treasurer, bahala na po kung sino po ang depende po sa pag-usapan. So, ito po ay letterhead, no? Nakalagay kung anong province, municipality, anong barangay, may logo, date, tapos to Honorable
pangalan po ng mayor, municipal mayor, no? This municipality. So kung nasaan municipality man po kayo. Then ilalagay po, hindi naman po ito eksaktong ito mismo sasabihin, no? Magdedepende yan doon sa call kung saan ang location, anong petsa, at anong purpose. Yun na po ang kailangan na ilagay dito. So in this case, nakalagay po, dear sir, may have the honor to request from your good office to travel o kung anong location po ng seminar, so ilalagay nyo po to attend the. So ilalagay nyo naman po yung purpose ng inyong seminar, kung anong purpose po nyon. Makikita po natin lahat yan doon sa call. Then location, kung anong location, eksakto, date, tsaka time, no? So nakalagay po lahat yan dyan. At kung halimbawa merong hotel na pupuntahan, ilalagay din po yung eksaktong location. Then, thank you very much. Respectfully yours. So, name ni punong barangay kasi siya nga magta-travel po dito. So, siya po ang magiging ano dyan. Ilalagay na pangalan at saka signature. Then, action taken. So, with possible approved or possible disapproved. So, may dalawang box po yan para i-determine po ni Mayor kung kayo po ay approve or disapprove. Once approved, pipirmahan niya ni Municipal Mayor sa baba. Once approved, ay ibig sabihin, pwede po kayong umalis or pinapayagan po kayo na mag-training or mag-seminar. Okay? So, for example naman po is hindi si punong barangay ang magta-travel. So, ito lang po ang gagawin. Although same po ang form, no? May letterhead, Office of the punong barangay, travel order. Nakalagay po dyan, travel order to Juan de la Cruz. Ang letter po na to ay address para sa barangay official galing kay punong barangay. Parang si punong barangay ang nagsasabi ng letter na to, no? So, parang galing sa kanya. So, to Juan de la Cruz, halimbawa kung sino po yung magta-travel, si barangay kagawad, treasurer, secretary, etc. So, this barangay, you are hereby directed to attend the barangay government. So, ito po kung ano po yung purpose dito, saan po gaganapin yung seminar, at kailan, no? Nakalagay din po dyan lahat. So, ito po ay isang form of direction. You are directed to attend. So, sa baba, please be guided accordingly. Si punong barangay din po ang signatory dito kasi siya po ang nagda-direct sa inyo na mag-attend, no? So, yan po yung ating layout kung paano gumawa ng travel order. Then, siyempre, si punong barangay lang po ang signatory dyan. Once na permado na po ni punong barangay yan, you are approved to go travel. Then, dahil okay na po yung ating travel order, meron na tayong itinerary, meron na tayong call, importante po yung call, pwede na po tayong mag-cash advance. So usually, pag mag-cash advance, ano po bang kailangan natin? Siyempre, kailangan po natin disbursement voucher. So, alam na po natin ang disbursement voucher, na pag-usapan na po natin yan many times sa ating mga previous videos, no? So, ang ilalagay lang po dito, ayan po, no? Barangay Government of municipality, province, payee. Dito po sa payee, mismong kung sino po yung magta-travel, sa kanya po nakapangalan yung cheque. Kasi ito pong payee, ito po yung mismong cheque nakapangalan doon sa magta-travel. Usually po kasi pag mga cash advance, si barangay treasurer ang naka-pay dyan, ang nakalagay na pangalan. Pero in this case, dahil ito po ay travel, no, seminar, ang magiging pay po nito mismo kung sino po yung barangay official na magta-travel. So dito po, ano pong particular, nakalagay din po dito, to cash advance for the travel and registration expenses to attend. So nakalagay din po dito, anong purpose ng travel, anong petsa, saan exactly gaganapin yung travel, at so yan, basahin nyo na lang po kung anong particular ng disbursement voucher na to. Then yung amount, no? So sabi ko nga po, alam niyo naman po ang disbursement voucher, okay na po, yan na po ang ano, mga signatory po natin dito. Ganun pa rin po si appropriations, si barangay treasurer, saka si punong barangay.
So, yan. Next po natin ay syempre ang obligation request. Ayan. Same po dito sa obligation request, yung particular, nakalagay din po kung anong purpose ng travel, saan, anong petsa, at yung amount. Then, mga signatories po. Okay. Next po ay siyempre once okay na, meron na tayong disbursement voucher, meron na tayong obligation request, i-attach po natin yung ating call, no? So bawat personnel, bawat barangay official may attachment ng call, may attachment ng itinerary, then yung disbursement voucher, then yung OR or yung obligation request. So pwede na po siyang gawa ng cheque ni barangay treasurer. At again, ang cheque po ay nakapangalan or nakapayee doon po sa mismong magta-travel. So once na meron ng cheque, nagawa na ng PBC, nadala na sa bangko, no? Na-approve na sa bangko, pwede na pong ibigay ang cheque sa barangay official na magta-travel. At siya po mismo ang magpapapalit ng cheque doon sa bangko. So be sure na kung anong gagamiting pangalan ay yung meron siyang ID. Kasi hindi po yan ma-i-encash sa bangko kung wala pong ID ang isang barangay official. So dapat noted po yan na meron pong government issued ID ang ating mga barangay officials. Okay? So, yun. Nagawa na natin ng meron na tayong cheque, naka-encash na, so may pera na. So, pwede nang umalis kung ano yung petsa ng pag-alis. Hanggang nakapunta na sa training, nakapunta na sa seminar, nakabalik na ulit, nakauwi na ulit. So, lahat po yan naka-record sa ating itinerary. Lahat po hanggang sa makabalik ulit sa bahay. Ang problema na lang natin ngayon, tapos na ang training, ang pag-liquidate naman po. So, paano naman po ngayon mag-liquidate ng ating mga travel and registration expenses? So, punta po tayo dito sa ating liquidation. Ito po yung magiging liquidation. Liquidation report, no? So, dito po ilalagay yung purpose ng pag-alis, purpose ng travel, purpose ng training, o ng seminar. Ilalagay po dyan. Then, yung summary ng mga expenses. So, nakalagay dito, per dimes, magkano po yung per dimes mismo, yung allowance para po sa travel, registration fee, terminal fees, porterage, kung meron po, at lahat po ng expenses, ilalagay nyo po dyan. Nakasummarize po yan. Then, yung total po ng expenses, ilalagay nyo po yan. Then, dito po sa total amount spent, kung ano po yung total mismo na nagastos nyo, no? Total po yan dyan. Kung meron pong mga amount refunded, for example, yung pera sumobra, no? Yung inyong nakas advance ay kunyari 29,900. Tapos ang nagastos nyo lang ay 21,000. So meron po kayong 900 na dapat i-refund or ibabalik po yan sa ating barangay, sa barangay treasury, no? So siguro in the next video, pag-usapan po natin kung paano mag-refund at paano mag-reimburse. So dito naman po sa amount to be reimbursed, for example, kung halimbawa ang kinas advance nyo ay 21,900, pero ang gastos nyo umabot ng 23,000. So in excess, kailangan nyo pong i-reimburse or kunin nyo po sa barangay treasury o sa barangay treasurer, humingi po kayo sa kanya para makuha nyo po yung sobrang ginastos nyo. Ano pong mga magiging documentation nun? Siyempre, yung ipapakita ko po sa inyo. No? So, dito, sino po ba yung accountable officer? Si Juan de la Cruz or yung nag-travel? Si barangay official na nag-travel. Then ito po ay received by punong barangay, barangay captain. Siya po ang magre-receive niyan. I-check niya kung tama yung inyong mga documents, tama yung inyong nilagay ng mga amounts, no? Once okay naman po, so dadalhin po yan sa ating municipal office, papipirmahan sa admin assistant 2 or sa municipal office po natin, then sa municipal accountant, papipirmahan din po yan. So yan po yung ating liquidation report, pinaka-summary.
Ngayon, punta po tayo sa mga attachment, no? So, dito, meron po kasi tayong mga expenses na hindi tayo makakakuha ng resibo, no? Halimbawa, sa tricycle, pag sumakay tayong tricycle, meron po bang resibo? Wala naman, di ba? Or may mga taxi na minsan wala pong resibo hanggang sa ngayon. Although iba, meron po. May mga pagkakataon na gagastos tayo na walang resibo. So, paano yon? Hindi naman po pwede na self-expenses po natin, self-expense, no? Dapat po may reimburse natin. So, kailangan po natin mag-fill up ng certification of expenses not requiring receipts. So, importante po ito. So, dito po sa example ko, no? So, ilalagay lang po inyong pangalan, kung sino po yung nag-travel, anong barangay, anong position. So, tulad po nito, tricycle fare, halimbawa. So, kung magkano po yung ginastos nyo sa tricycle, ilagay nyo lang po doon. Taxi, o sa van, no? Minsan, ang van, walang resibo. So, ilalagay lang po magkano pong binayad nyo sa van. Pero dapat po, kung ano po yung nandito, siya rin po yung mag-a-appear doon sa inyong itinerary. Usually, kung ano yung sa itinerary, ilalagay nyo rin po yun dito na walang mga resibo. Hindi naman po pwede na nilagyan nyo rito tapos sa itinerary wala. Hindi po, mali po yun, hindi po tatanggapin yun. Lahat po ito galing din po sa itinerary nyo. Kaya nga lang, wala pong resibo, kaya kailangan nyo pong ilagay dito. So, ito pong mga expenses na to is expenses na hindi kailangan ng resibo or walang resibo. No? So, malinaw po yan. Kagaya po ng porterage. No? Magpapatulong ka, magpapabuhat ka sa, kunyari sa pier. May dala ka, magpapatulong ka doon sa mga porter. Siyempre, babayaran mo yon. Wala naman po silang resibo. So, ilalagay nyo po rin po yan dito. No? So, nakalagay po yan under doon sa mga expenses na walang resibo. Okay? So, dito nakalagay din po kung anong purpose ng inyong travel. Okay? Then, ito po. Pirma nyo or pangalan nyo kung sino po yung nag-travel. Then, noted by the punong barangay. Okay? Pero kung si punong barangay mismo ang nag-travel, so dito na rin sa noted, siya na rin po ang nakalagay dyan sa ano na yan. Okay? Then, ano pa? Ito. Another document, no? Attachment. Itong certificate of travel completed. So, isang certification po na nagsasabi na kayo po ay nakakomplete po kayo ng travel. So, ibig sabihin, simula nung umalis kayo para sa pagpunta sa seminar, hanggang sa nakauwi kayo is nakompleto nyo po ang mga kailangang gawin. So, sundin nyo lang po ito, no? Pangalan ng kung sino po yung nag-travel, ng barangay official. Ito yung kanyang designation. Then, nakalagay, I certify that I have completed the travel authorized in the itinerary of travel dated, kung anong date po nakalagay doon. Then, lagyan nyo lang po ng check or X yung box kung ano po yung po pwedeng lagyan. No, for example, ito, strictly in accordance with the approved itinerary. So, ibig sabihin, sinunod nyo po kung ano po yung nasa itinerary. No? So, kung ito, mag-a-apply din po ito, yung second box, third box, fourth box, hanggang sa lahat. Kung nag-a-apply po yan, so i-check nyo po yan or lagyan nyo po ng X, no? Dito po sa pang 2, 4, pang 5, evidence of travel hereby attached, certificate of appearance, and or tickets. So, yan. Kailangan nyo po i-attach yan. Kasi importante po yan. Okay? So, dito na po sa final, ano na po natin, no? So, dito, kung makita nyo po, ito po yung resibo na binayaran yung registration fee, no? Yung 10,000. So, kailangan nyo po yan i-attach, or ang ginawa ko po rito is idinikit ko siya sa isang coupon, sa long coupon band.
nakadikit po siya. Pinaste ko po siya para sama-sama po yung aking mga receipts. No? At huwag niyo po kalimutan na after ng seminar, may ibibigay po sa inyong certificate of appearance, yung pinaka-attendance niyo po, certificate of attendance. Kailangan din po yan naka-attach. No? Hindi ko po sa inyo maipakita kasi hindi ko po na-scan. So, ito po, resibo, certificate of appearance, at yung mga resibo ng travel. Ito for example, sa barko, or ito sa terminal, no? Ito sa barko din nung pabalik, sa terminal din nung pabalik. Ito sa bus. So lahat po ng mga na kuha nyong resibo nung inyong travel, kung sakali man, kung ano man mga binili nyo, may binili kayo, yung resibo, i-attach nyo po yan. Kailangan naka-attach po lahat yan dyan. Oh, yan. At kung ano po yung makikita nyo sa itinerary, no? Ipakita ko sa inyo. Diyan sa itinerary, halimbawa, sumakay kayo ng bus, sumakay kayo ng LRT. So lahat po ng meron kayong nakuhang resibo, ididikit nyo po yan doon sa ating ginawang mga pinaste na mga resibo. No? Yan, ganyan lang po. At kailangan ang total po niyan, mag-match po doon. Pakita ko po sa inyo ha. Dito po sa ating liquidation report, kailangan mag-match po yan. Na yung ating per dimes, ito, at yung allowance po natin, allowances, no? Ito po yung sa lahat ng mga travels. At saka registration fees. Kailangan mag-match po yan. Same po dito sa ating itinerary. Ito sa itinerary, kailangan mag-match din po yan dito. Sa ating per dimes, mag-match po yan. Tapos kasama po kung may porter rates, mga terminal fees. Kailangan mag-match po lahat ng mga amounts na yan para hindi po siya magkakaroon ng mali sa ating amount. Okay? So, yun. Once na ito po ay nagawa na natin lahat ng pinakita ko sa inyong mga documents, no? Once na nakompleto na po 'yon, isi-xerox niyo po siya. Kailangan naka-xerox ng 2 copies, bali 3 copies na po siya, original plus 2 copies. Kasi ang original po, lahat ng documents na original ay para po yan sa COA. Ang unang xerox, yung duplicate niya po ay para sa municipal, sa municipal accounting. At yung pinaka-triplicate, yung pangatlong copy is mag-i-stay po yan sa ating barangay as barangay copy. No, naka-compile po yun. Para in case na mayroon mga questions, ay makikita mo or makukuha mo na mayroon kang documents na or na-liquidate mo ng maayos yung iyong travel. Okay? So partners, sana po nakatulong po sa inyo yung ating topic sa ngayon. At kung may mga questions po kayo, paki-comment na lang po sa comment sections. At yung mga nakita nyo pong forms, mga documents na nakita nyo po ngayon, mga pinakita ko sa inyo, ilalagay ko na lang po yung mga download links doon sa description box para pwede nyo po ma-download. So partners, maraming salamat po. God bless.